Samantala, pinaunahan naman ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Justice Secretary Laila De Lima ang paglulunsad ng e-subpoena system sa Philippine National Police kaninang umaga. Dumalo rin sa nasabing okasyon sina DILG Secretary Mar Rojas at PNP Deputy Director Leonardo Espina. Ang buong ulat, kunin naman natin sa aming kasama si Waywaya Macalma live mula sa Campo Crame. Waywaya! Tama ka dyan, Princess. Isa ngang ang nakikitang solusyon ng ating pamahalaan para hindi na nga ma-delay ang hustisya sa ating bansa. Ito ay ang pagbibigay nga ng subpoena na inihahain nga ng korte para sa ating mga kapulisan na kailangan tumestigo sa isang kaso. Kaya naman gumawa ng isang sistema ang Philippine National Police, katuwang ang Supreme Court, Department of at Department of Interior and Local Government dahil abinado nga ang mga opisyal na babagal ang hustisya sa bansa. Sa bagong sistema, mas pinadali na ang magiging sistema gamit ang makabagong teknolohiya na kanilang binansagang e-subpoena o Electronic Subpoena Service and Management Project System. Kailangan lang magtungo sa website ng www.subpoena.pnp.org.ph. Ang mga authorized users nito ay ang court administrators, clerks at PNP for Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM na pangungunahan naman ni Director Francisco Don Montenegro. Dito malalaman kaagad ng isang pulis na kailangan niyang magbigay ng kanyang pahayag sa korte para sa isang kaso nga. Dahil kadalasan kung bakit nadidelay mga kaso ay dahil hindi nakakatestigo ang mga pulis dahil hindi nila natatanggap kaagad ang subpoenang inihain ng korte. Sa pamamagitan nito, mas mabilis na maiimpormahan ang bawat pulis na kinailangan magbigay ng pahayag at mabilis pang matutunton ang isang pulis kung ano na ang kanyang naging bagong assignment. Pero hindi lang natatapos ang gawa dahil nga sa website ay nakalagay rito ang feedback mechanism kung saan dito mailalagay kung ang isang pulis ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin sa kaso or sa subpoenang inihain ng korte o kung hindi siya naka-attend sa isang hearing. Marami rin benepisyo, Princess, ang makukuha rito ng ating pamahalaan. Bukod sa hindi na kailangan gumasto sa papel, ay mapapabilis na malalaman ng pulis kung na-postpone ang isang hearing. Magbibigay rin ito ng analysis ng various reports at masiguro ang lahat ng dokumento na maisasave nga sa website para sa future reference ng isang kaso. Para naman sa punong maestrado na si Maria Lourdes Sereno, isa itong major breakthrough para sa ating justice system. At narito po ang bahagi ng kanyang speech. We welcome this and consider the signing of this Memorandum of Agreement as a breakthrough. And let me explain it clearly to our countrymen why it is a breakthrough. Sa pag-iikot ko po sa iba't ibang sa Pilipinas, mayroon pong isang hinaing na linalapit sa akin ang mga huwes. Kung sinasabi ko, bakit ang mga akusado ay nadedetine ng higit sa nararapat o karampatang panahon. At sinasabi nila na hindi naman po nila kayang hindi i-postpone ang hearing kung ang mga testigo ay wala sapagkat sa panig po ng Republika ng Pilipinas o People of the Philippines, yung pong nag-aakusa sa mga akusado, mawawalan po sila ng due process kung wala naman pong dumarating ng mga testigo. So naitanong ko po, yung mga testigo pong iyon, sino po karamihan ang mga nagkakaroon ng problema sa pagsisipot sa ating mga hearing? At sinasabi po nila sa akin ay ang mga pulis daw po. Lalong-lalo na po sa mga drug cases. Kasi po, sinabi nila, pag nagpadala sila ng subpoena, ayon sa traditional pamamaraan na papel ang ginagamit, mga 2 buwan po maaaring abutin bago makarating ang subpoenang ipinidala ng korte sa natatakdang police station. Ngayon, maaari pong huli na kung dumating yung subpoena, tapos na ang
At Princess, kanina nga ang mga pumirma para sa paglulunsad nga ng e-subpoena ay ang Court Administrator ng Supreme Court ay si Midas Marquez. Mula naman sa DOJ ay si Jeneline Urbino at si PNP Deputy for Operation Leonardo Espina, Director for Investigation and Detective Management na si Francisco Don Montenegro, at kasama nga sa mga witnesses ay si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, DOJ Secretary Leila De Lima at DILG Secretary Marojas. At kanina nga pinakita sa atin, Princess, kung paano ito ang buong sistema mag-work at katunayan, isa nga sa mga inilarawan nila ay ang Kamuning Police Station. Isa lang to sa 12 police station sa Quezon City. Ipinakita nila ito kung gaano kabilis, gaano kadali at gaano rin mareresolba ang isang kaso sa pamamagitan nga ng e-subpoena dahil mabilis at in just a click of one finger ay matatanggap na o maisasubmit na ang isang subpoena sa isang pulis. At Princess, yan ang pinaka-latest update mula rito sa Campo Crame. Maraming salamat sa iyo, Waywaya.